Tali ang kamay ng gobyerno sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Isa sa mga pangunahing dahilan, ang Oil Deregulation Law. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si One News Business Editor Regina Lee. Reg, may mga nagsusulong ngayon na maamyendahan itong Oil Deregulation Law na, kung di ako nagkakamali, ay panahon pa ni President Ramos. Ano ba ang epekto ng batas na ito sa presyo ng petrolyo? Gigi, tama ka dyan. Gigi, tama ka dyan. 1998 pa itong Oil Deregulation Law. Ang buong pangalan niya ay Downstream Oil Deregulation Act of 1998. Sa ilalim ng Oil Deregulation Law, inalis sa gobyerno ang direktang kontrol sa presyo at kalakalan ng mga produktong petrolyo para gawing mas competitive ang market at iwasan ang monopolies. Kasi sa economics, pag mas competitive ang isang market, mas mababa usually ang mga presyo. Before nang ipasa itong Oil Deregulation Law of 1998, pare-pareho ang presyo ng langis sa kahit anong gasolinahan ka pumunta all across the Philippines dahil regulated nga ng gobyerno ang oil industry back then. Ngayon naman, after it was passed, ang kapangyarihan na lang ng DOE ay monitoring and oversight. They cannot set prices, pero they can investigate and they can prosecute kung meron silang makitang tinatawag na anti-competitive behavior, kasama na dyan ang profiteering, manipulating of the quality of the oil, pati na ang hoarding, lalong-lalo na in times of crisis. So what this oil deregulation law did was to take away yung price control sa gobyerno, pero meron pa rin silang oversight and monitoring capabilities, Jiggy. At yun nga, isa sa mga parang natatandaan kong mekanismo nung pag tumaas yung presyo ng petrolyo ay pag nag-subsidiya yung gobyerno, makokontrol yung presyo. Yes. Pero sa ngayon ay napapanahon ba na ito'y ibasura o maamyendahan yung batas na ito? Tama ka dyan, Jiggy. Matagal na nga itong debate, and because of this oil crisis na dulot ng Middle East war, na bring up ulit yung discussions around this, na ibasura or iamendahin yung deregulation law. Itong ang paniwagan ng mga transport groups, pati na iamenda man lang ang law at this point. We spoke to Energy Secretary Sharon Garin last night. Sabi niya, open naman sila depending on what Congress thinks. Because this is a law, kailangan dumaan muna sa Kongreso. Sabi ng Energy Secretary Garin, open naman sila kung kailangan i-revisit itong law at imendahan yung ibang provisions. Ang dalawang maaaring mangyari dito, no? Una, mabalik sa kanila yung price controls. Ibig sabihin, pag masyadong mataas yung presyo ng langis at any given point in time, pwede ito i-cap ng gobyerno. Pwede silang mag-set ng tinatawag na ceiling o maximum price. Pangalawa, mababawasan din ang impluensya ng global oil market sa local oil market natin. Ibig sabihin, just because tumaas ang presyo sa global markets, not necessarily na ganun din mangyayari dito. Hindi tayo ganun ka-vulnerable. Ang dumidikta kasi sa local prices, as you know, is yung presyo ng ipapalit na supply. Ang tawag nilang replacement cost. Na-explain na rin ito ni Secretary Sharon Garin na yung replacement cost ang nagpapataas kaagad kung bakit ang bilis tumaas ng presyo kapag there's global conflict. Kaya lang, may consequences to. Ang pangunahing consequence na nga is yung subsidy na sinasabi mo. Kasi kapag kinap ng government ang price, kunyari sa 70, pero ang price sa global market ay 90, sila ang mag-absorb ng diferensya na yun. So malaki-laking responsibilidad, malaki-laking burden din ito sa national budget, Jiggy. Yan pong ulat ni Regina Lee, live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.